strong and perfectly, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Let's pray po. Father God in heaven, salamat po sa buhay na meron po kami. At salamat din po dahil meron kaming Ama na malalapitan sa aming mga kahinaan para bigyan niyo po kami ng kalakasan. Meron kaming Ama na masasandigan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Ama, hindi man po perfect ang buhay, pero meron po kaming kagalakan sa araw-araw para mabuhay po kami. Meron po kaming peace of mind sa araw-araw sa aming bawat pagising po namin. Ama, bago po lahat, umiigim po kami ng paglilinis sa aming mga karumian at patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Ganun din po, bigyan niyo po kami ng kababaan loob na patawaran din po namin ang mga nagkakasala amin. Father God, nandito po ang inyong mga anak para sama-sama namin sambitin ang inyong dakilang pangalan. Sama-sama namin pong magpapasalamat po sa aming mga buhay. Ama, dalangin po namin sa aming banal na gawain na ito ay mataas at maparangalan namin po kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Purihin ang Panginoon, awitin ng bagong awitan. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang paglilitas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinuman, Diyos ay dapat katakutan. Let us all rise as we offer our songs of worship and praise sa ating Panginoong Diyos. Let's praise the Lord with our souls and forget not all His benefits. O the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Who has ever given to the Lord that God should repay them? For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Tunay na nga na walang kapantay ang ating Panginoong Diyos, kaya marapat lamang po na sa Kanya lang natin ialay ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon. Blessings God has given, if we should number every grace, our hearts would burst within with pure thanksgiving. Now let our voices do the same. Bring praises forever to the Lord. Bring praises together. To His name bring praise. If we could see the ways that God is working, if we could trace His sovereign hand, what mind could grasp the height of that great wisdom? Oh, who of us could understand? Let us bring praises to Him. Bring praises forever to the Lord. Bring praises together to Him who is worthy. To Him the endless thanks. Forever to His name bring praise. If we could now repay the Lord of heaven, what is that gift that we would bring? All that is ours is that which once was given. Oh, let our grateful hearts now sing. With joy we give this offering. Bring praises forever to the Lord. Bring praises together to Him who is worthy. To Him the endless thanks. Forever to bring praises to the Lord. Bring praises forever to the Lord. Bring praises
Tunay nga po, Panginoon, na napakahirap bayaran ng lahat ng ginawa niyo para sa amin, ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan, Panginoon, sa bawat isa. But in our own ways, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-alay sa inyo na aming papuri at pagsamba, nawa ay mabalik namin sa inyo, Lord God, ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila na nararapat na ialay, Panginoon, sa inyo. Your name is truly worthy to be praised, Lord God. Kaya kami pong inyong mga anak ay patuloy lumalapit, Panginoon, sa inyo sa umagang ito upang ibalik po ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. In a loud voice, they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Patuloy po natin ialay ang ating papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na tunay na karapat-dapat na papurihan. Hear the thousands upon thousands rolling song, singing praises to the slaughtered Lamb of God. He is worthy, He is worthy, for His glory He has purchased us with blood. All His people, joined from every tribe and tongue. He is worthy, He is worthy. Jesus, the Lamb upon the throne, sing the triumph of our King. Jesus, all praise to you alone. You're the worthy, worthy one. Come, Lord Jesus, how we long to see your face. When our morning turns to songs of endless praise, you are worthy, you are worthy. Jesus, the Lamb upon the throne, sing the triumph of our King. Jesus, all praise to you alone. You're the worthy, worthy one. Let us sing all blessing and honor and glory to you alone, our Lord God. All blessing, all honor, all honor, glory, might, and strength. All glory, might, and strength. All power and dominion. All power, dominion to the Lamb for sinners slain. Once again, let's sing all blessing and honor. All blessing, all honor, all glory, might, and strength. All power, dominion
For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of our sins. And through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Let's sing hallelujah to the Lamb. Hallelujah to our Lord, our God and our Savior, who redeemed us from our sins. By the blood of Christ, we were cleansed and we were redeemed. So let's give all glory and honor and praise unto the Lamb of God. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Let's sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace of your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Let every knee bow, every knee shall bow, and every tongue confess, and every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God.
stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. We give praise to you, Lord, giving praise unto the Lamb of God. We give praise, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoong Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng inyong ginawa para sa amin at sa patuloy niyong ginagawa sa aming mga buhay. Muli, sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Dinadakila ka namin, Panginoon, nilalwalhati namin iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay patuloy naming inaalay sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay maaari na pong makaupo. Ngayon naman ay tinatawagan natin ang mga kids, mga new generation ng TCBC para ipag-pray natin sila. Ipag-prayin po natin sila. Father God in heaven, kami po'y nagpapasalamat sa mga buhay ng mga batang ito na sa aming harapan. Ito po'y bless niyo po sa kanilang mga pamilya. Dalangin po namin na samahan niyo po sila sa kanilang paglaki. At dalangin din po namin sa kanilang mga guardians, sa kanilang mga parents ay i-bless po niyo po sila ng kanilang mga pangangailangan. At ganoon din po na nilalapit namin po ng mga teachers mamaya sa Sunday School. Bigyan niyo po silang kakayahan, karunungan para ipamulat po nila ang dapat na matutunan na nakatuon po sa inyo. Salamat po sa biyaya at habag niyo po sa mga batang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ganyan po tayo at patuloy po tayo sa ating pananambahan sa umagang ito na sama-sapong po natin ilapit po sa ating Panginoon ang ating mga prayer concerns. Una po, may our loving God bless us with wisdom, commitments for our pastors, elders, mga kapatid natin mga missionaries, at ating mga brothers and sisters sa Christ, sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang biblical and meaningful for all of activities of APCOP communities sa pangunguna po ni ating National Minister Ronel de Lima. At pangatlo po, ang ating mahal na bansang Pilipinas. Patuloy po natin ipanalangin sa ating Panginoon, ating mga national and local government officials in reuniting on political issues at guarantee po sa peace and progreso ng ating bansang Pilipinas. Sige po, mag-pray po tayong kanya-kanya.
Let's pray po. Aming Ama, nandito po ang aming mga hinahing, mga special concerns po namin na lalapit namin po sa inyo. Father God, alam niyo po ang katayuan ng aming bansa. Nilalapit namin po ang aming bansang Pilipinas. At ganoon din po ang inyong, sa ikakalalago pa ng inyong iglesia. Alam po namin na kayo po ang nakakaalam ng ikabubuti ng inyong mga anak. Lalong higit po sa inyong mga tinubos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell. Make us like Jesus and less like ourselves. A soul sick with sin, by your word I'm made well. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell. Lord, plant your word deep in our hearts to overflow with praise. Grant us a new song that sings of your fame. When melodies rise as we lift up your name. Let your word deep in our hearts to overflow with praise. Lord, let your word deep in our hearts with thankfulness renew for all that you are, for grace and for truth, for your sacrifice and a new life in you. Lord, let your word deep in our hearts with thankfulness renew. Let your word within, oh Lord, sow the seeds of faith and love. May it grow, bear fruit, and move in us. Let your word in us. So sick with sin, by your word I'm made well. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell.
Let's stand po. At sama-sama natin pong basahin ang kanyang mga banal na salita sa Book of Acts, chapter 2, verses 42 up to 47. Gawa, kabanatang 2, talatang 42 hanggang 47. Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa sasama-sama bilang magkakapatid, sa pipira-piraso ng tinapay at pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ng ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kani-kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito, at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ang lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Papuri po sa ating Panginoon. Pwede na po tayo magaupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang dakilang pangalan. Lord, we thank you for the privilege and the freedom to dwell on your word. Lord, we ask you to guide us, O Lord, as we dwell on your word, O Lord. May your Holy Spirit teach us, O Lord, to understand what the word wants us to do, O Lord. And may we be sanctified by the word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Marahil ay nakadalo na kayo o napapanood ninyo ang mga ginagawa ng ibang iglesia sa kanilang pagsamba at sa kanilang mga fellowship. At marahil, may napapansin kayong ginagawa nila na nakakaiba, na mukhang iba sa ating mga ginagawa, at kung minsan tayo ay namamangha, at kung minsan ay tinatanong natin, marahil sa sarili natin, bakit hindi natin ginagawa yung ginagawa nila? At kung minsan, marahil, tinatanong natin ang ating mga sarili, tama ba ang ginagawa namin sa TCBC? Ang ating ginagawang pananambahan ay tama ba? Ang ating mga ginagawa, kung tayo nagkakaroon ng pagsasama-sama o fellowship,
ay naayon ba sa kalooban ng Diyos? Hindi ba sumasagi sa isipan natin ang mga katanungang ito? Paano kung mali tayo sa ating mga ginagawa? Kung minsan natatanong ko yan sa sarili ko rin. Pero ang consolation ko ay, ang sabi sa salita ng Diyos, hindi ka naligtas dahil sa iyong mga ginawa, kundi naligtas ka dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. So, may assurance tayo ng kaligtasan hindi dahil sa ating mga ginagawa. Subalit, napakahalaga din na malaman namin kung ano ba talaga ang hinihingi ng ating Diyos na paraan ng pagsamba at kung paano tayo bilang magkakapatid ay magsama-sama. Para kanino ba tayo nagsasama-sama? Ano ba ang layunin kung tayo ay nagsasama-sama? Marahil, sa talatang ating pag-aaralan ngayong umaga, ating malalaman o di kaya tayo ay mapapaalalahanan kung ano ang nararapat nating ginagawa kapag tayo ay nagsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang mga talatang ating pag-aaralan ay isang paglalahad. So ito ay paglalarawan, no? Paglalahad, no? Ng pangyayari pagkatapos na bumaba mula sa langit ang banal na Espiritu. Ang pangyayaring ito ay naganap noong Pentecostes o 50 araw pagkatapos ng Passover o Paskwa. At ito ay tinuturing na araw ng pagkatatag ng Iglesia. Ang kaganapan ng pagbaba ng banal na Espiritu ay mababasa natin sa Acts chapter 2 verses 1 to 41. Sa mga talatang ito, inilahad kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Ang pangyayaring ito ay atin nang napag-aralan. Pero bigyan lang natin ng konting background. No? Kung naalala ninyo, ang mga talatang ito ay pinag-aralan natin noong July 13, nakaraang taon. Naalala ko ito dahil nakita ko sa aking files na sa Burot ako pala ang nag-preach tungkol dito, no? Yung Acts 1, Acts 2 verses 1 to 41. Wala. Inilahad sa mga talatang ito na bumaba ang banal na Espiritu at pinuspos sa mga alagad na naghihintay sa katuparan ng pangako sa kanila ng Panginoong Hesus bago siya iniakyat sa langit. At itong pangakong ito sa kanila ay mababasa natin sa mga gawa, Kabanata 1, talata 4 hanggang 9, at hindi ko nababasahin dahil mahaba, pero ito yung pangako ng Panginoong Hesus sa kanila na hintayin nyo ang banal na Espiritu na siyang magpapatnubay lahat ng natutunan nyo sa akin. Dahil ang sabi niya sa John, sa Book of John, sabi niya, hindi pa nyo kaya lahat na i-absorb yung mga natututunan nyo sa akin. No? Pero sabi niya, pagdating ng patnubay, which is the Holy Spirit, malalaman yung lahat yan, maintindihan yung lahat yan, maunawaan yung lahat ang mga sinasabi ko sa inyo. At ganun nga ang nangyari. At ayon sa mga naunang talata, pagbaba ng Holy Spirit, napuspos ng banal na Espiritu ang mga alagad. No? Ang mga alagad na naghintay
sa pangakong ito ng Panginoong Jesus. Ang bilang nila ay 120. And they were staying at a house in Jerusalem. Karamihan sa kanila ay mga Galileans. No? At ito'y nangyari noong Pentecostes nga na 50 days after yung Passover. At nagkataon, maraming mga Hudyo na nandoon dahil sineselebrate nila yung Shavuot o Festival of the Weeks. Festival of the Weeks, no? Sineselebrate ng mga Hudyo, kaya maraming mga Hudyo mula sa ibang lugar na pumunta doon upang makipagdiwang doon sa Festival of the Weeks. At narinig nila ngayon, bigla yung mga alagad ng Panginoong Yesus na nagsasalita sa iba't ibang wika o speaking in tongues. At nagulantang sila at inalam nila. At sa kanilang kaligitnaan, tumayo si Apostol Pedro at ipinangaral niya ngayon ang magandang balita sa kanila. Kaya ang sabi sa Gawa 2, talata 41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Dahil sa pangaral ng Apostol Pablo, maraming mga Hudyo ang tumanggap. Naunawaan nila ang tungkol sa magandang balita na bagabag ang kanilang kalooban. At tinanong nila si Apostol Pedro, ano ang aming gagawin? At ang sagot sa kanila ni Apostol Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo, at gayon nga ang ginawa ng mga Hudyong naroon. Kaya ang sabi diyan, nadagdagan yung mga alagad ng Panginoong Yesus ng may 3,000. Ngayon, sa mga talatang ating pag-aaralan, ang sabi sa mga talata ay, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ayon sa mga talatang ito, ang mga unang mananampalataya o yaong nakarinig, nakaunawa at tumanggap sa pinangaral ni Apostol Pedro, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagpabautismo, ay nagsama-sama o they gathered. Kaya nabuo ang salitang ekklesia, isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay a gathering of people. Kaya ang ekklesia, church, iglesia o simbahan ay nagsimula sa araw na iyon. Bagamat unang ginamit ang salitang ito sa pagtukoy sa samahan ng mga mananampalataya sa mga Gawa 5.
Mababasa natin ang unang paggamit nito sa chapter 5 ng Acts, kung saan namatay sina Ananias at Sapphira dahil sa kanilang pagsisinungaling sa banal na espiritu. Ang sabi sa Gawa 5, talata 11, nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Ngayon, mapapansin natin na ang mga talatang ating pinag-aaralan ay naglalarawan ng mga ginagawa ng mga unang mananampalataya noong panahong yon. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. At suriin natin kung ito ba ay naangkop pa rin sa panahon natin o iyon ba ay ginagawa pa rin natin sa panahon natin. Ang unang makikita natin ginagawa nila ayon sa talata 42 ay inilaan ang kanilang sarili para sa katuruan ng mga apostol. They devoted themselves to the apostles' teaching. Ang ginawa nilang ito ay alinsunod sa utos ng Panginoong Jesus sa mga apostol. Ayon sa Matthew 28 verses 18 to 20, yung Great Commission. Hindi lamang sila dapat gawing alagad, ang sabi, no? At bautismuhan, no? Kundi kailangang turuan. Ang sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya ang utos ay gawin yung alagad ang mga tao sa lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila at turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos sa inyo. At ganun nga ang ginawa ng mga apostol. Puspos ng banal na espiritu, sila ay nagturo sa mga bagong mananampalataya. Mula sa mga iglesia na naitatag ng mga apostol hanggang sa mga iglesia sa mga sumusunod na henerasyon, ang pangunahing gawain ng mananampalataya ay ang pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, at ito ay nananatili. Ang isang samahan ay may tuturing lamang na iglesia kung mayroong pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Iisa lamang ang magandang balita na dapat ipinapangaral sa iglesia. Ito ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 1, talata 23 hanggang 24 ay, ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ganon din sinabi niya sa mga taga-Galatia, no? Galatia. Sa Galatia, 1, talata 7 hanggang 8. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Wala namang ibang magandang balita
Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Ang iglesia ay kapulungan ng mga taong mga makasalanan. Tayo'y mga makasalanan na naligtas dahil sa masaganang biyaya ng Diyos. At Kanyang ipinapabanal sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 5 verse 26 ay, mga lalaki, sabi niya, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Paano niyo mamalayin ang inyong mga asawa? Na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Paano ipinakita ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa iglesia? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. At anong pakay niya para nung inihandog niya ang kanyang buhay at para maligtas ang iglesia, anong pakay niya? Upang ialay ito sa Diyos. Paano niya ito alay sa Diyos? Kailangan matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Bagamat ang talatang ito ay patungkol sa pagmamahal ng isang lalaki na dapat iukol niya sa kanyang asawa, dito pinabatid ni Apostol Pablo kung ano ang ginagawa sa atin ng Panginoong Hesus sa iglesia. Sinasabi, lilinisin niya sa tubig at sa salita. Ang salita diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay pinapabanal o sanctified sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, isa sa mahalagang bahagi ng ating pagsamba at sa ating fellowship ay ang pagpapahayag at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganon din naman sa bawat pagsama-sama natin maliban sa pagsamba, sinisikap natin na magkaroon palagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Marahil napapansin ninyo na sa mga pagdiriwang natin ng kaarawan, wedding anniversary, iba pang okasyon, kadalasan mayroong bahagi ng pagpapahayag ng Diyos. Sapagkat ang mga pagtitipong ito ay maaaring pagkakataon, opportunity, upang may pahayag natin ang magandang balita sa iba. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas 4, talata 3 hanggang 4, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Kaya si Apostol Pablo ay palaging humingi ng panalangin upang siya bigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng magandang balita. Kaya ang mga okasyon ay isang pagkakataon yan para makabahagi ng magandang balita. Kaya nararapat lamang na we take advantage ng mga opportunities na ito. Kailangan handa tayo na magbahagi ng magandang balita at ng kanyang salita. Ang pangalawang makikita nating ginagawa ng mga naunang mananampalataya ay ang magsama-sama bilang magkakapatid o ang fellowship. Ang sabi sa talata 22,
they devoted themselves to fellowship. Mababatid natin sa mga talata na ang pakikipagkapatiran o pagsasama bilang magkakapatid ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng mananampalataya. Ang sabi sa talata, inilaan nila ang kanilang mga sarili, pagsama-sama o fellowship. Ang fellowship of believers o ang pagsama-sama ng mananampalataya ay hindi isang casual na pagsasama. Hindi ito kagaya ng social o civic club. No? Kung lubos ang ating pagkaunawa sa layunin ng Diyos sa kanyang iglesia, mababatid natin na ang pakikipag-ugnayan na ito ay higit pa sa ugnayan ng magkakapatid sa dugo. Sapagkat ang samahang ito, ang fellowship of believers ay itinakda ng Diyos. I will build my church. Ipinagbuklod ng dugo ni Kristo at pinangungunahan ng banal na Espiritu. Makikita natin sa mga talata kung paano ipinamuhay ng mga mananampalataya noon ang pagsama-sama bilang mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi sa talata 47, all believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had in need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Mababatid natin sa mga talata na ang mga mananampalataya ay magsama-sama o were together at ang lahat ng bagay na naroon ay para sa kanila. Lahat o had everything in common. Wala na yung diwa ng sa akin ito, sa iyo yan. Ganon din naman ang mga nakakaangat ng katayuan sa buhay ay nagbahagi sa mga kapuspalad. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at nagbigay sa mga nangangailangan. At araw-araw sila ay nagtitipon sa temple courts. Ganon din sila ay nagsasalo sa pagkain sa kanilang mga tahanan. Ang mga alagad ng Panginoong Yesus na namalagi sa Jerusalem ay 120. Pagkatapos nadagdagan sila ng mahigit kumulang 3,000 ayon sa Acts 2 verse 41. Kaya maaaring mga pilgrims ay pinagbili ang kanilang mga ari-arian at piniling manatili na lamang sa Jerusalem upang makasama ang iba pang mananampalataya at ang mga taga-Jerusalem naman ay binuksan ang kanilang mga tahanan para sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. At ang sabi, araw-araw sila ay nadadagdagan. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ang mababatid natin sa kanilang pagsasama ay ito ay kinakakitaan ng love, harmony, generosity, sympathy, hospitality, orderliness, unity, peace, joy, honesty or sincerity, at oneness of purpose. Ang pinakalayunin ng kanilang pagsama-sama, ang purpose that binds them, ay ang papurihan ang Diyos. Sa mga talatang ito, pinababatid sa atin na tuwing magsasama tayong mga mananampalataya, nawa sikapin nating makita sa ating pagsama-sama ang mga katangiang nakita natin sa unang mga mananampalataya.
Ganon din naman nawa tuwing tayo nagsasama-sama, ang Diyos lamang ang ating maparangalan. Ang isa pang nakita natin na ginagawa nila ay ang breaking of the bread. Ang sabi sa talata 42 ay, they devoted themselves to breaking of bread and prayer. Ang sabi sa talata 46b ay, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. The breaking of the bread ay tumutukoy sa pagsunod sa ordinansa na pinagbili ng Panginoong Jesus na gawin ng kanyang mga alagad na tinatawag natin na the Lord's Supper o ang banal na hapunan. Ang pagsasagawa ng banal na hapunan ay pinagbili ng Panginoong Jesus sa kanyang mga apostol. At ito'y mababasa natin sa Lucas 22, talata 14 hanggang 20. Ang sabi niya sa talata 19, no? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Itinuro ng mga apostol itong ordinansa sa mga mananampalataya. Ito ay kanilang ginagawa tuwing sila ay nagkakatipon at kumakain. Ang ordinansang ito ay ginagawa natin upang alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin gaya ng sinabi niya sa Lucas 22. Mayroong mga maling paniniwala na bunga ng maling pag-unawa ang ibang tao tungkol sa banal na hapunan na hindi nakabatay sa Biblia. Sana sa ating mga narito, malinaw sa atin kung ano ang banal na hapunan at kung bakit natin ito ginagawa. Sa mga susunod na Lord's Supper, malalaman natin ang to the detail ang mga biblical practices ng isang healthy church. At ito, ang isa ditong topic ay tungkol sa banal na hapunan. Ang isa pang nakilala nating ginagawa ng mga naunang mananampalataya ay ang pananalangin. Nasaksihan mismo ng mga apostol kung gaano pinapahalagahan ng Panginoong Hesus ang pananalangin. Mababasa natin ito sa Gospels, lalo na sa Lucas, kung gaano kadalas pumunta si Jesus sa mga ilang at tahimik na lugar para manalangin. Kung babasahin natin ang Lucas, palagi ang ending ng chapter ay pumunta si Jesus sa ilang na lugar. Kung mababasa nyo, mapapansin nyo yan. Kaya talagang binigyang halaga ng Panginoong Hesus ang pananalangin. At ito ay tinuro niya sa kanyang mga apostol. Mababasa din natin sa Gospel na ang mga alagad ay hiniling sa Panginoong Hesus na turuan silang manalangin. Ito ay mababasa natin sa Luke 11, verse 1. No? At ang itinuro niya, panalangin, ay tinawag natin na the Lord's Prayer. No?
Tinuruan nga silang manalangin ni Jesus. Ganon din maraming beses na pinalalahanan sila ni Jesus na manalangin. Palagi silang pinalalahanan ni Panginoong Jesus. Mababasa natin yan sa mga gospel. No? Kaya ang panalangin ay naging bahagi ng buhay ng mga alagad ni Jesus. At ito ay tinuro din nila sa mga bagong mananampalataya. At ang sabi ni Jesus sa Mateo, kung gaano ba kalagang panalangin, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 18, verse 19 to 20, ay tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ganon din naman, si Apostol Pablo ay palaging nananalangin at may tagubilin din siya sa mga mananampalataya tungkol sa pananalangin. Ang bilin niya sa mga mananampalataya sa Efeso ay mababasa natin sa unang Timoteo, Kabanata 2, talata 1 hanggang 2. Na ang sabi ay, una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa at makadiyos at marangal. At ang sabi niya sa Ephesians 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga hinirang. Kaya napakahalaga sa mga magkakapatid na nagsama-sama ang pananalangin. Ang isa pang nakita nating ginagawa ng mga naunang mananampalataya ay ang pagkakaloob o offering. Marahil tinatanong ninyo kung saan sa talata sinabi na nagkakaloob ang mga mananampalataya. Hindi man tahasan o direct na sinabi na nagkaloob ang mga mananampalataya, mababatid natin ito, obvious ito, na nagkaroon ng pagkakaloob. All the believers were together, had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Ang pagkakaloob ay ang kusang pagbibigay ng mga pagpapala ng mga mananampalataya, maaring salapi o anumang bagay na makakatulong upang matugunan ang pangangailangan ng iglesia. Sa panahong iyon, pinagbili ng ilang mga mananampalataya ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay binigay sa mga nangangailangan. Ito ay pagkakaloob. Kung babasahin natin ang mga susunod na mga kabanata ng Acts, mababatid natin na pinagbili ng ilang mananampalataya ang kanilang mga bahay, mga tahanan, at ang pinagbilhan ay binigay sa mga apostol. Ang mga apostol naman ay nagtalaga ng mga diakono or deacons upang sila ang mga siwa sa pagtugon ng mga pangangailangan ng iglesia. Ang isa pang makikita natin ginagawa nila ay pagpapatuloy ng pagpapahayag ng magandang balita. Tulad ng pagkakaloob, hindi natin mababasa sa mga talata na nagpahayag sila ng magandang balita, subalit ito ay mababatid natin na ginawa nila sapagkat ang sabi sa talata 46 to 47, every day they continued to meet together in the temple courts. At
sa dulo, ang sabi, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sila ay nagtitipon sa temple courts. Doon ay maraming mga hindi mananampalataya na maaari nilang pinagpahayagan ng magandang balita. Kaya ang sabi sa huling pangungusap, bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Kaya, isa sa mga pangunahing gawain ng iglesia ay ang pagbabahagi ng magandang balita. Imagine natin ang iglesia natin ngayon. Kung walang magbabahagi ng magandang balita, ilan yung matatanda dito? Baka puro na tayo puti ang buhok pagdating ng ilang taon. Kasi walang nagbabahagi ng magandang balita, walang naidadagdag. No? Mananatili tayo sa church. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, dito sa aklat ng Acts, hindi sila nanatili doon. Kaya tinatanong natin, yun ba ang kalooban ng Panginoon na tayo mananatili na lamang sa isang lugar? Hindi. Mapapansin nyo dyan, hindi sila nagtagal sa lugar na yun. Hindi sila namuhay doon, lahat. Kasi parang nangyari sa kanila yung Tower of Babel. No? Sa Genesis 11, no? Kung malalaman nyo, na nagtayo sila ng tore, pero ginulo sila ng Panginoon. Kaya nagkaiba-iba ang kanilang wika. Kasi, bakit? Kasi ang utos sa Genesis 8 ay punuin nyo ang daigdig. Anong ginawa nila? Nagsama-sama sila sa isang lugar at nagbalak silang magtayo ng tore. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kayo sumusunod, pagkalatin ko kayo. Kaya, ganon din na nangyari sa iglesia sa Acts. Hindi kalooban ng Panginoon, manatili tayo. No? Ang ginawa, kasi kung nanatili sila doon, hindi tayo naabutan ng magandang balita. No? Kung nanatili ang iglesia doon sa Jerusalem, hindi umabot sa atin ang magandang balita, hindi tayo naligtas. Kaya nga, kung mababasa nyo sa chapter 8 ng Acts, nagkaroon ng persecution and the believers or the Christians were scattered. No? And wherever they go, napapahayag ang magandang balita. Kaya nga, yung Acts ay sabi kasi, from Judea to Samaria and to the ends of the earth. Kaya pinakalat. Kaya tayo, ganun din sa iglesia. Tayo ay nananatili sa iglesia, being sanctified, pero ang purpose niyan, kung titingnan natin, ang purpose talaga niyan, di ba? Teach them to obey what I have commanded you. Ano ba yung command niya in the first place? Go and make disciples of all nations. So yun yung command niya. So teach them to obey what I have commanded you. So, hindi dapat nananatili tayo sa iglesia lamang. Tayo ay pinagbuklod upang pabanalin ng Panginoon, subalit meron pang higher purpose para sa atin. At hanggang hindi inaabot ang ends of the earth, anong mangyayari pag hindi pa inaabot ang end